Okay mga kamaster, ito yung pinaka full videos natin kung paano natin siya tinap coat. Bale today is Tuesday, then natap coat natin to nung last Friday lang. Actually pwede natin to i-bapping pero may gagawin pa kasi akong skirt, so isasabay ko na lang din siya para sabay-sabay na yung pagbabapping natin sa buong body niya. Bale papakita ko dito kung paano ko siya pinarases. Bale mga apat na patong na clear coat ang ginawa natin dito. Isang mist coating, then 3 full coats pong ginawa natin dito. Dahil sa sama ng panahon nung last week, yun na, hindi natin na dire-diretso yung paki-clear coat. So huminto-hinto pa tayo after natin mag-base coat. Itong white, napakasimple lang yung kulay niya pero napakaselan siyang gawin. Dahil konting alikabok lang ang dumikit dito, halatang halata mo na agad. So mapapansin nyo, yung floor nito, yung side natin, lagi natin binabasa ng tubig. So ito na nga yung first coating natin. Bale, naka-fast forward lang po tayo para iwas din ng haba ng videos para hindi po kayo mainip. Then ito lang, mist coating lang po muna tayo. Then after nito yung 3 full coats na pong gagawin natin. So dito, i-upload natin to sa Reels. Kung gusto niyo po makita ang pinaka full videos, i-click niyo lang po yung icon sa baba. Then mapupunta na po kayo sa pinaka full videos natin dito. So dito mapapansin nyo may araw pa nung binubugahan pa natin siya ng clear coat. So may mga interval po tayo pag ginagawa natin yan. After ko mag-spray doon sa kabilang side, dito sinigurado ko munang na walang kumapit na dumi. So pinunasan ko muna ng tubig na may halong isopropyl siya. Then saka tayo nag-apply ulit ng clear coat dito. Huwag nyo na pong pupunasan yan after nyo pong mag-clear coat kasi delikado po. Baka akala nyo po is nag-apply na po tayo ng clear coat before nyo pupunasan ng yung tubig na may halong isopropyl. So bago nyo po i-apply po yung clear coat, punasan nyo po muna para at least yung mga dumi na nadumikit para iwas wrinkle na rin po. Then after nyo na punasan yan, patuyo lang kayo, saglit lang naman yun, siguro mga 2 minutes lang, tuyo na agad yun. Mag-evaporate kasi agad yung yung pinunas nyo doon. Then saka nyo na patungan ulit ng clear coat. Then ito na yung pinaka full coats natin dito. Sa labas muna tayo mag-i-spray. Then mamaya na po tayo magpapanloob. Dahil nga po sa bad weather nung nakaraang week, so ito nga, bago tayo makapag-clear coat, inabot pa tayo ng 2 araw bago pa natin siya ma-clear coat. Dahil dyan, ang interval natin bawat patong dyan ng clear coat is umaabot tayo ng almost 20 minutes bawat patong. Kasi mahirap na pag nabigla siya, may tendency kasi talagang kumulo yung kulay . Although pwede naman talaga na 10 minutes lang pwede mo nang patungan. Pero para pinaka-safe, ginawa ko ng 20 minutes bawat patong. Ang sarap lang mag-spray ng time na yan kasi talagang tirik yung araw talaga kung mapapansin nyo. Kaya lang, yung floor natin mabilis matuyo. So, ang ginagawa natin, lagi tayong buhos ng tubig dyan after natin mag-apply ng clear coat. Dahil nga puti siya, so kailangan laging basa yung floor. Tsaka mahirap pag nag-angatan yung alikabok. Talagang mabilis dumikit sa body ng sasakyan. Buong labas muna ang titirahin ko, mamaya na ako magpapanloob. Kasi mahirap na kasi pag pinagsabay ko sila, may tendency kasing dumikit yung plastic niya sa loob. So pag nagbuga tayo kasi sa loob, kailangan medyo naka-open yung mga pinto. So later na lang natin siya bubugahan para at least safe na safe at wala nang dumikit sa loob. Dito ata sumenyas na ako ng pang 3 full coats . Bale ito na yung pinakahuling full coats natin. Then pahinga ulit tayo ng after 20 minutes. Then after 20 minutes, ito na, panloob na tayo. Dito mapapansin nyo, medyo madilim-dilim na yung yung paligid natin dahil medyo mga bandang alas 6 na kasi ito . So ganun din ang interval natin, every 20 minutes ang bawat patong natin sa panloob. So bali 3 coats pa rin ang ginawa natin sa loob. Bali fast dry nga pala ginamit natin ditong clear coat. Kaya sa loob ng 2 hours, medyo tuyo-tuyo na yung body nito sa labas. Kaya medyo kampante na tayo dito, kahit mahawakan man natin yung labas, medyo tuyo-tuyo na rin siya. Sa case natin dito, bali kayo ng umaga, maganda talaga yung panahon, medyo tirik yung araw. Pero pagdating kasi ng bandang hapon, medyo umaambon-ambon pa siya. So yun na nga, tama na ang ginawa natin na fast dry na clear coat ang ginamit natin.
Then after 2 hours din, tuyo na rin agad tong panloob niya. So pwede mo na siyang isarado ng konti. At later, pwede na natin tanggalin na rin yung mga plastic niya. Pero tomorrow ko na lang kakalasin kasi medyo gabi-gabi na rin talaga. So ito na yung pinaka-finish product natin sa clear coat. So yan na, mirror finish na talaga yung kinalabasan yan. Bali si client may binili pa siyang body kit. So yun, pipinturahan pa natin yung body kit na yun. Bali panghuli na natin gagawin yun. Then yun na, magbablock na lang tayo. Then tapos na siya. Then pwede na natin talaga ito i-bapping kasi ginawa natin itong clear coat nung last Friday pa. So ngayon is Tuesday. Actually pwede mo na talagang i-bapping yan kasi fast dry naman yung ginamit natin na clear coat. Pero tatapusin ko muna mag body kit para sabay-sabay na silang mabapping siya. Bali si client may binigay nga pala sa akin kulay. So yung caliper ko, kulayan pa natin siya ng parang sky blue ba yun or blue. Hindi ko pa masyado nakikita. So i-apply ko na lang sa caliper niya. Then actually itong boom body nito pwede mo na talagang i-bapping. Pero gusto ko sana sabay-sabay na. So okay mga kamaster, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat. Okay, alright.